average na rainfall sa isang buwan, ibinuhos sa nakalipas lamang na 3 araw. Base po yan sa rainfall gauge ng Pag-asa. Sa Quezon City naman, kabilang sa mga nalubog muli sa baha, ang Barangay Rojas District. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark? Mel, paggabi na nung mangyari yung maghapon nilang pinapanalangin dito na sana kahit man lamang 2 oras ay tumila yung ulan para naman makahabol yung paghupa ng tubig baha. Dahil pagka dire-diretso ang kasagsagan ng patak na ulan dito ay talagang mabilis din ang pagtaas. In fact, mga bandang tanghali, Mel, umabot hanggang 2 meters. Yung tubig baha dito, isipin mo, di kahit ako ay lubog sa tubig baha, kaya ito wala lahat kanina at ilan sa kanila ay mga nag-evacuate. Lahat yan, pati mga alaga nilang yan, na baboy sa akin liguran, lahat yan na andoon. Pero hindi lahat sila nag-evacuate, marami ang nanatili. Ngayon, itong lubid na ito, na kanilang inantabay, nakaikot yan hanggang doon sa likod dahil ito'y paikot itong Gumamela Street na laging binabaha. Dahil ito sana yung nakaantabay nila kung sakaling hindi huminto yung ulan at nagpatuloy yung taas na yun na 2 meters, ito magiging gabay ng rescuer na gagapangin nila yung dilim para mag-rescue ng mga residente dahil hanggang ngayon ay wala pang kuryente rito. At pag sinabi, Mel, na 2 meters, itong bungad na kinaroroonan ko ang lalim ng tubig, doon sa likuran, mas malakas ang agos ay nasa 5 to 6 meters ang lalim. At yun ang pinangangambahan nila kung halimbawa ay nagtuloy-tuloy ang ulan, nagkakailanganin nila ito para mag-rescue ng mga residente na ayaw mag-evacuate. Panoorin po ninyo yung report ng aking maghapong pagtutok sa lugar na ito. Bago magtanghali, ang pinakamabagsik na buhos ng ulan dito sa Quezon City. Mabilis na tumaas ang baha sa Barangay Rojas District. Malalim na ho. Sa puntong ito lamang sineryoso ng mga taga Gumamela Street ang evacuation. Unang nagpalikas ang mga nakatatanda at mga bata, lalo na ang mga sanggol. Umabot ng 4 na metro ang taas ng baha sa bahayan ng mahigit 600 pamilya. Napapagitnaan ng San Juan River at Diliman Creek ang Gumamela Street kaya mabilis tumaas, mabilis rin bumaba ang baha. Sa kasagsagan ng ulan, 169 na pamilya lamang ang nagpalikas sa evacuation center habang ang iba'y nagmamatigas sa pagbabantay ng nalubog nilang bahay. Yung mga iba kasi ayaw talaga hanggang hindi aabutin yung bubong. Nakasanayan na nila, lalo na yung mga antigo rito. Sa kabilang dako ng Rojas District, umapaw naman ang Diliman Creek. Nilubog nito ang unang palapag ng maraming bahay sa tabing ilog. Nagpakaba naman sa mga opisyal ng barangay ang hindi pa napuputol na supply ng kuryente. Kayo nandito para magpatay ng mga kuryente? Possible. Hinintay pa kami ng instruction. Lubog na yung ground floor pero may bombilya sa ground floor nakabukas. Delikado. May pakiano na lang sa kanila. Hinintay pa kami ng instruction. Hindi nakasentro ang rescue rito kaya kanya-kanyang evacuate ang mga residente. Lilipat ko lang sa kabilang bahay. Bakit? Tumataas na sa inyo? Oo, delikado yan eh. Tumataas na? Oo, malakas pati ang ang tubig. Ano ko yan? May iba pa na iwan doon? Wala na, ito lang. Tinamit ko lang sa kabilang bahay. Sa gitna ng hagupit ng ulan kanina, kalmado sila dahil sanay na raw sila. Mel, hindi ito ang designated evacuation center para sa Barangay Rojas District. Ito ay pakain ni Kapuso Star Ding Dong Dantes at ni Marian Rivera. Kasi meron kasing taping si Ding Dong para sa kanyang upcoming program sa GMA na na-pack up ngayong araw. Kaya yung kanilang pagkain ng crew ay they decided to just donate na lang dito sa pinakamalapit na nasa lantat. Napili nga nila itong mga taga-barangay Rojas District. 169 families na nasa evacuation ang ngayon ay pinakakain nila ng hapunan. Marami sa mga residente na yon at pamilya, Mel, ay magbabalik din. Pipilitin nilang bumalik sa bahay nila. Bagay na pinangangambahan ng barangay officials dahil hindi mo masabi kung anong pwede pang mangyari mamayang gabi hanggang bukas ng umaga dahil hanggang Huwebes pa nga yung
yung ulan ayon sa pag-asa. Lapitan lang natin sandali si Miss Marian. Hi, I'm Mark, 24 oras. Tsaka si Ding Dong. Bakit kayo nag-decide to... Ito yung dinner namin sa taping for today. Pero since hindi maganda talaga yung lagay ng panahon, we decided to donate this sa mga areas kung saan identified ng GMA na nangangailangan ng food. Kasi I believe matagal nang walang kuryente at saka nabaha itong community dito. So binigyan namin to sa kanila. This is not your first time, ng mga charitable work? Hindi naman. Saka nagkataon talaga na may taping kami today, pero na-cancel. And yung food namin for dinner, we decided to give it to this community. Marian, di ba taga Cavite ka? Kamusta ang Cavite? Binaha? Balita ko binaha, pero sa awa naman ng Diyos sa amin sa Cavite, kung saan yung mga lola ko tsaka si mama, okay naman sila. Okay naman na tumatawag ka sa kanila to update. Yes, oo naman. Kasi nag-aalala din ako dahil baha nga sa Cavite. Sabi ko, delikado. Ayan, ilang pong meal ang dala ninyo? Ito for dinner. Although kung ilan eksakto, hindi pa namin masisiguro. Hanggat for 200, for 200 to be exacto. Sobra pa sa 169 families na nasa evacuation center. Mel? So busog na busog ngayon yung mga nasa evacuation center, Mark. Saludo kami sa inyo, Ding Dong at Marian. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.